May nakita akong kondom sa loob ng kwarto namin at ilang beses ko na rin siyang nahuli pero bakit hindi ko pa rin siya magawang iwanan? Normal lang ba yon dahil teacher siya at mahilig siyang mag-entertain ng mga babae? Itago na lang daw natin siya sa pangalang Maurice at ang boyfriend niya ay tawagin na lang daw nating Jan. Si Jan ay sobrang mabait, mapagbigay at sweet pero may mga tinatagong kalokohan. Sobrang hilig niya makipag-usap at mag-entertain ng ibang babae pero ang sabi naman sa kanya ni Jan ay normal lang yon dahil teacher siya. Nagsisave din daw si Jan ng mga picture ng babae na sexy at sa tuwing naaabutan ni Maurice na naka-open ang cellphone ni Jan ay sinusulit niya ng pakialaman. Buwan ng August nang hindi na sila masyadong nakapag-usap dahil busy si Jan sa pagtuturo at busy rin si Maurice sa kanyang trabaho. Kaya buwan ng September ay pinuntahan ni Maurice si Jan sa kanyang bahay at naabutan niya lang itong natutulog. Sobrang kalat ng kwarto ni Jan pero pagod na si Maurice kaya naisipan niya na lang din matulog pero kinabukasan ay may napansin siyang kakaiba na nakatabi ang ilang gamit niya at mga pictures niya sa drawer ni Jan pero ang sabi sa kanya ni Jan ay tinabi niya lang daw yon dahil baka masira. Oras na ng pagsamba ni Jan kaya kailangan niya nang umalis at iniwanan niya ang kanyang cellphone na nakacharge sa kwarto. Nagsimula na ring maglinis si Maurice at ang una niyang winalisan ay ang ilalim ng kama nang may nakita siyang dalawang face towel na hindi pamilyar sa kanya. Tinuloy-tuloy niya pa rin ang pagwawalis hanggang sa may nakita na siyang isang piraso ng kondom kaya nagtaka naman si Maurice dahil wala namang gaanong nangyayari sa kanila. Dito na siya nagkaroon ng hinala kaya sinubukan niya ng pakialaman ng cellphone ni Jan pero hindi niya pala alam ang password. Kaya kinuha niya ang SIM card ni Jan at nilagay niya sa sarili niyang cellphone kaya dito na siya nag-change ng password. Pagbukas ni Maurice ng account ni Jan ay dito niya na nakita ang usapan ni Jan at ng kanyang ex-girlfriend na pumunta pala sa bahay niya at doon gumawa ng kaemehan. Chinat niya ang sinasabi niyang babae gamit ang account ni Jan at nag-reply naman siya na tumawag ka para maliwanagan. Ex-girlfriend pala ni Jan ang tinutukoy niya na babae at ang sabi daw sa kanya ni Jan ay wala naman daw siyang ibang naging girlfriend simula na nagkahiwalay sila. Tinanong niya rin si ate girl kung ilang beses may nangyari sa kanila at umami naman sa kanya na 2 beses na. Tinanong niya rin si ate girl kung meron bang nakakita sa kanya nung pumunta siya sa bahay ni Jan at sumagot naman siya ng meron yung 2 tita ni Jan. Kaya lalo na lang nasaktan si Maurice dahil bakit daw kailangang itolerate pa ang kalokohan ng kanilang pamangkin hanggang sa makabalik na si Jan pagkatapos ng kanyang pagsamba at naabutan niya si Maurice na umiiyak. Pero nagulat na lang si Maurice sa mga sinabi sa kanya ni Jan na wala daw siyang karapatan na makialam. Pero sinabi niya pa rin kay Jan na sana bago mo ginawa yon ay inisip mo muna sana na makipaghiwalay o kaya inisip mo man lang sana ako. Ibinigay naman sa kanya lahat ni Maurice at wala naman siyang ginawang mali kaya iniisip niya kung bakit siya nagawang lokohin ni Jan. Pag uwi ni Maurice sa kanilang bahay ay nagchat sa kanya ang ex-girlfriend ni Jan at sinabi sa kanya na kailangan niyang makausap si Jan kaya hindi alam ni Maurice kung papayag ba siya. Pero dahil gusto niya talaga maliwanagan ay pumayag siya kaya kasama niya na ang ex-girlfriend ni Jan at ang isa pang tita ni Jan nung kinausap nila. Hinayaan niya na lang munang makapag-usap si Jan at ang kanyang ex-girlfriend pero ang payo sa kanya ng mga kamag-anak ni Jan ay kailangan niya na itong hiwalayan dahil ilang beses na rin namang may nangyari sa kanila. Hindi lang masabi ni Maurice sa mga kamag-anak ni Jan na sobrang hirap lumayo sa taong mahal mo kahit niloloko ka pa niya. Kaya pinag-isipan niya munang mabuti kung iiwanan niya na ba talaga si Jan kahit sobrang nasasaktan na siya. May nakapagsabi din kay Maurice na ang totoo ay hindi pa talaga nakaka-move on si Jan sa kanyang ex-girlfriend at mahal na mahal niya pa. At habang nag-uusap si Jan at ang kanyang ex-girlfriend ay nakita ni Maurice kung paano sila maghawakan ng kamay na halatang mahal na mahal pa nila ang isa't isa. Kaya hindi ko alam kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang pakikipagrelasyon ko sa boyfriend ko. Hindi ko alam kung paano siya hihiwalayan kahit sobrang sakit na ng ginagawa niya sa akin. Hindi ko alam kung tanga-tangahan lang ba talaga ako nang dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At dahil dyan hindi naman kita masisisi dahil talaga naman nakakabobo ang pagmamahal. At alam ko rin na hindi ka naman hihiwalay kahit ano pang ipaliwanag ko sa'yo kasi nga nabubulagan ka ng pag-ibig eh. Kaya ang maipapayo ko lang sa'yo ay ituloy mo lang yung pakikipagrelasyon sa kanya hanggang sa isang araw ikaw na yung kusang umayaw. Kasi sa una masarap eh na kahit alam mong ikaw na lang yung nagmamahal eh nakakasama mo pa rin yung taong minamahal mo pero hindi yan magtatagal. Kasi bibihira lang yung mga tao na may kakayanan mag-endure ng pain everyday. Ano kaya, Colt? Hintayin mo na lang na baguhin ang sakit na nararamdaman mo sa araw-araw yung pagmamahal mo sa kanya hanggang sa magsawa ka na lang sa sakit at umabot ka sa punto na piliin mo na lang yung sarili mo kesa sa kanya.